following is a paid broadcast. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa Black Timer lamang at hindi ibig sabihin na ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Magandang umaga po at welcome sa aming pasamantalay. Solo po muna tayo sa programang ito ng pang-Lunes edisyon ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan, Congresswoman Helen Tan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras dito sa Broadcast Channel 6, dito po sa Broadcast Studio mismo, sa bahagi ng Tayabas City. Ganoon din po sa 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM Pakakak ng Bayan. At ganoon din po dito sa aming iba pang mga radio stations na tayo ay napapakinggan. Itong 98.9 Love FM, dyan po sa bahagi ng Lopez, itong 93.1, itong nasa Tagkawayan, Supreme Radio na nasa Tagkawayan, ganun din po yung 93.3, Radio Servicio dyan sa bahagi ng Gumaka, at ito pong nasa First District, dyan sa bahagi ng Real Infanta Nakar, itong 92.7, Spirit FM, na nadyan po ang base sa Infanta. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan po dyan sa Reyna area. Napakalakas po tayong napapakinggan dyan. Good morning kay Father Francis Lucas ng region yan, dyan sa bahagi ng Infanta. Salamat po dyan sa balita ko. Maraming tayong regular na tagapanood at tagapakinig sa radyong iyan na nandyan sa Infanta, yung Spirit FM. At ngayon po ay Lunes. Anong petsa ngayon, Teka, 23. Tama, 23 na po ngayon, November 23. Ilang days na lamang at magpapasko na. Napakabilis po ng araw. Ngayon po ay Lunes, medyo maambon, makulimlim, At inaasahan naman, ayon naman sa DOST Pag-asa, in 5 days, this coming 5 days pa, ay wala naman tayong inaasahang magiging bagyo pa na maaaring dumating sa loob po ng 5 araw. Yan ay ayon sa mga nasyonal na ulat ng DOST Pag-asa. Ito lamang ganitong panahon, of course, bahagi po yan ng amihan. Nandiyan yung mga tinatawag nating mga thunderstorm. Kaya po ganyan. Dito sa Quezon, sa Calabarzon, dahil apektado yung mga amihan na yan. Diyan sa bahagi ng Bicol, kaya po may mga pag-ulan na hindi naman napakalakas pero makulimlim pa rin. At siyempre, bahagi ng amihan, kaya po ganyan. Pero wala namang bagyo pa so far. At sa awa ng Diyos, ay hindi pa uli sinundan yung hindi na nasundan yung bagyong pinakahuli. Itong napakapaminsalang Ulysses. Walang nag-akala na ganun yung magiging kahinatnan, ganun yung epekto niya. Wala pong naghinala niyan. Even yung ating DOST Pag-asa ay hindi po nila yan naisip or hindi nila inakala na ganyan yung magiging dulot. Yung napakalaking dating ng tubig, yung kumbagay pang isang buwang walang mahigit yun, yung mga dumating na tubig niya. Kaya yung ating mga dam, yung Magat Dam, Angat Dam, ay umawas halos. Doon sa normal na level niya ay abnormal, lampas. Doon sa sinasabi mga sukat niya. Kaya po wala magawa ang mga dam na yan, kundi pakawalan yung mga tubig na yan. Sapagkat pag hindi mo yan pinakawalan, ay pinapalagay ng mga nakakarami na mas malaking
perwisyo ang aabuti ng mga mamamayan doon sa nasabing mga lalawigan yan ng Cagayan, yan ng Isabela. Tayo rito sa ating lalawigan ay mapalad. Sa bagay, wala naman tayo ritong dam dito sa Quezon Province. Wala naman tayong ganyang dam dito. Kaya wala tayong inaalala na may ganyan tayo magiging problema sa mga susunod pang panahon. Kaya po, teka, magandang umaga sa ating pong mga kababayan dyan sa bahagi ng 4th District, lalo na dyan sa Gumaca, dyan sa Lopez, Ginyangan, Tagkawayan, Kalawag, good morning sa ating mga masisipag na opisyalis dyan, kay Bukal Eris Armando, dyan kala Mayor Rizal Ubana, yung ating mayor dyan sa Bisorde, Mayor Bisorde ng Kalawag, of course, kay Bukal Angelo Duarte, siyempre kay Sani Ubana, kila Derek Magbuhos, magandang umaga po sa inyo dyan, samahan niyo po ako, at medyo solo, mas magandang ako'y samahan nyo sapagkat bukod po doon sa iba pa, dyan sa bahagi ng alala ko si Consuelo Sales, dyan sa bahagi ng San Antonio Quezon, San Antonio Stan, Consuelo Sales, magandang umaga. Salamat sa panonood mo ngayong araw na ito ng Lunes at itong mga nakaraang araw. Ako po kahapon nung nagpo-programa ay medyo merong isang news na medyo nagkamali tayo doon. Atin pong inihingi na po man ito. Normal yan, nagkakamali tayo kung minsan sapagkat kahit nga mga national television o radio ay nagkakamali sapagkat yung ulat kahapon ay medyo sketchy. Medyo kalabuan ng mata ko, hindi ko maaninag yung mga font ng news na yon, yung mga letra. Yung ating binanggit kahapon na merong isang case dyan sa bahagi ng San Narciso, Quezon. Magandang umaga po dyan. Yung 12-year-old na grade 7 na nirape na pinatay pa. Di umano, yung ayon sa ulat ng ating masipag, butihing chief of police dyan, si Major Lope Liwanag. Yung totoo palang suspect doon sa krimen ng nagawang yan, dyan sa bahagi ng San Narciso ay hindi yung lolo, yung ating nabanggit kahapon na yung lolo. Hindi po yun. Yung lolo na nga ang nakatuklas doon sa 12-year-old na naroon sa medyo madamong lugar. Yung kasing batang 12-year-old, nagpaalam doon sa kanyang nag-aalaga doon sa lolo niya na 6:30 ng umaga, nagpaalam na lalayo ng kaunti at maghahanap ng signal para makapag-send ng message doon sa kanyang guro. Alas 8 na, hindi pa bumabalik yung 12-year-old na batang babaeng yun, na grade 7 nga. So, sinundan ng kanyang lolo at nang makita ay lying in a grassy place. Medyo naked yung bata, walang kasuotan at wala nang buhay. So, antimano, siyempre, iniulat yan sa kapulisan natin dyan sa bagay ng San Narciso. Antimano, ang ating masipag na chief of police at saka mga investigador niya ay pinalop itong kasong ito. At sa pag-follow-up nila, siguro sa pagtatanong-tanong, ay nakuha nila yung isang suspect na ang epelyedo pa nga ay Mindeja, isang 66-year-old na farmer, at the same time ay fisherman din. Ang bahay niya hindi kalayuan doon sa bahay ng victim sa isang barangay sa San Narciso. So nung yung si Mr. Mindeja na nakuha ng mga pulis at dinala sa himpilan ng pulis dahil siya yung tinuturong pangunahing suspect do sa panggagahasa at pagpatay. So during investigation or interrogation ay napansin ng ating mga magagaling na investigador. Sabi ko nga, pag ang investigador ay veterano, alam niyan kung ang ini-interrogate niya or ini-investigate niya ng tao ay nagsisinungaling o hindi. Kahit hindi umimik, sa kilos pa lamang ng mata, sa body language pa lang, alam po yan ng mga veteranong investigador. So sa madasalita, itong certain na 66-year-old na si Mr. Mindeja, na pangunahing suspect, ay tinanong. So bakit itong inoobserba ng ating kapulisan, itong si Mr. Mindeja, napansin nilang may mga galos dito na parang kinalmot, may sariwa pang mga galos saka sa mga ganito, sa arms, sa ganito. Plus yung kanyang suot na jogging pants ay may blood stain, may mga dugo.
So, sa pagtatanong, natural ang pulis, siguro yung nagpasalasala ng sagot, inconsistent yung mga sagot, o di pinaghinalaan agad siya ng pulis. Total, medyo may witness eh. Yung bata na hinalay, na pinatay, may 21-year-old na pinsan na yun ang nagsasabi na noong mga huling panahon, yung certain na Mr. Mendehang yun, tinatsansingan yung 12-year-old na bata. Nakikita nitong pinsan niya na 21-year-old naman. So, yun yung nagpatibay ng ebidensya. Yun yung may motibo na gawin yung krimen. Kaya itinangkal siya. Timano'y kinulong siya. Yun po yung naging kaganapan. Ang suspect ay yung halos, medyo malayo rin pero halos kabarangay din na 66-year-old na fisherman. At the same time may farmer din na si Mr. Mendeha. Hindi yung nabanggit ko kahapon na lolo mismo nung biktima. Hindi po, nagkamali tayo sapagkat kahapon kasi medyo sketchy pa yung report at ating pilit na binalikan. Paumanhin po doon sa mga nakarinig dyan sa bahagi ng San Narciso. Ang suspect doon sa pagpatay at sa panggagasa, ayon sa ulat ng pulisya ay yung certain Mr. Mendeha ng San Narciso, Quezon. Anong barangay ba yung? Barangay Punta, San Narciso, Quezon. Yan po yung nangyari. Grabe yung ayun, Barangay Punta. Medyo malayo po ito. Coastal na lugar ito Medyo malayo ito. Lugar nito. Medyo malapit sa karagatan. Anong pangalan ng Sitio Haligi, Barangay Punta. Yung bata kasi ay kawawa. Nakitaan yung bata ng mga stab wounds. Medyo sa may leg, sa may katawan. At naked niya nung makita ng lolo. Kaya iniulat ng lolo sa pulis. So sa follow-up nga, ay nahuli yung ang ipilyedo ay Mendeha. Ito ay 66-year-old nga. So siya po yung pangunahing suspect, hindi yung lolo. Pagkabagit ko kahapon ay yung lolo. Medyo nalito ako kasi yung 66-year-old, medyo pwede natin sabihin lolo na rin yun. Kaya ako yung nagkaroon ng pagkalito. Kaya tinatama po natin ngayon itong aking iniulat kahapon. Medyo sketchy po yung kahapon. Paumanin po doon sa mga nakarinig dyan sa barangay barangay niya, ng Barangay Punta, sa bahagi ng San Narciso. Good morning dyan kay Pobel Yap, yung ating butihing alkalde dyan. Siyempre, sa masipag na sa tingin ko nasolve yung crime na yon dahil nahuli nga ni Major Lope Liwanag, ang chief of police ng San Narciso, itong suspect na si Mr. Mendeha ng barangay na iyon. Kaya po, ayun, paumanhin, inuulit ko. At yun yung sinabi ko kapon, yun yung nagbunsod kung bakit ginamit ko yung news item net. Sapagkat napansin ko na ang krimen, kahit na tayo nasa medyo maluwag ng quarantine status, ayan, naglalabasan na naman ang krimen. Kita ninyo. Noong panahong tayo naka-lockdown, magmula noong Marso hanggang March, April, May, June, July, ayon sa ulat ng dating chief ng dating commander ng Joint JTF, yung Joint Task Force sa COVID Shield, ayon sa ulat ni Lieutenant General Eliasar, malaking ibinaba ng krimen nung tayo ay nasa panahong naka-lockdown o ang quarantine status natin noon ay hindi yung kagaya ngayon. Automatic, bababa po yung krimen. Subalit, nung niluwagan ng gobyerno, tayo ngayon ay nasa maluwag na status na ng quarantine, yan, tumataas po yung krimen dahil lumalabas na po ang mga tao. Wala nang masyadong kahigpitan sapagkat yun po ang naganap. Yan ang dapat maganap na maluwagan. Luwagan po ang paglabas ng tao sapagkat apektado nga, lalo na yung mga na-displace, yung mga wala ng trabaho. Siyempre, hindi naman pwedeng nasa bahay lang yan. Napalitan pala si General Eliasar bilang Joint Task Force Commander ng COVID Shield. Ang pumalit pala sa kanya ay yung classmate din niya, si Lieutenant General Cesar Binag. Classmate niya sa PMA Class 87. Kaya lang, may ibinigay na naman, although si General Eliasar, Gilor Eliasar ay pangalawa sa number 2 man sa PNP, merong ibinigay sa kanyang assignment na related rin doon sa parang Joint Task Force sa COVID Shield. Parang
nalimutan ko lang yung title, pero halos parang iisang function parang task force din yun kaya parang parehas lamang. So, okay lang yun. Basta ang mahalaga ay sa iyong number 2 man, itong si kababayan natin. Good morning kay sa kanyang kuya, sa kanyang kapatid, si Mayor Carlo Eliazar, at saka kay Vice Mayor Liwanag, dyan sa bahagi ng papaunlad na munisipalidad ng Tagkawayan. Masisipag yung ating mga konsyalis dyan, sa pangunguna ni Carlo Eliazar. Taga rin yung aking kaibigan si Bomel Devero, na taga dyan mismo, pero may kanegosyohan dito sa lungsod at maraming tinutulong dyan sa bayan na yan. Kita nyo, after nung bagyong itong si Bomel Devero, Engineer Bomel Devero, ay tumulong maging doon sa bahagi ng Bicol. Rotarian yata siya kaya yung mga Rotary ng Tagkawayan, kung yun yung sinamahan niyang grupo, naghatid sila ng ayuda, ng tulog dyan sa bahagi ng Mayon, ng Albay, dahil yan po yung nakaranas ng lupit din ng mga nakaraang bagyo, bunga nung pagbulusok ng mga lahar galing yan sa bulkan, plus yung mga boulders na malalaki, kasing lalaki ng tricycle, mayroong kasing laki ng Volkswagen na tumabon sa mahigit 300 kabahayan dyan sa Legazpi Albay na yan. Kaya marami tayong kababayan na nakikita natin sa karsada na papunta dyan hanggang ngayon na magdadala ng tulong dyan sa Bicol. Even yung pinakamaliliit na karaniwang tao, tulad ng grupo ng mga pharmacists na nandiyan sa Doctor Hospital, Lucena United Doctor Hospital, sa pangunguna ng si Chris Regio at yung iba niyang mga kasamang pharmacist ay nagkaroon ng initiative na mangolekta at bumili sa sariling bunot ng mga mineral water, bigas, used clothes, dilata, canned goods, kung ano-ano, at nakatakdang dalhin dyan sa Mayon Volcano niya, sa Legazpi Albay na yan, para dalhin doon sa mga counterpart nila mga pharmacists, may association kasi yun at itutulong po doon. Ay mga karaniwang tao po yun, mga pharmacists na mga nasa ospital, may samahan nga yan So, naisip nila tumulong sila dyan sa bahagi ng Bicol na nasa lanta din. Kaya sila ay sa kasariling bunot, bumili sila ng mga, yung mga mineral water, bigas, at nakatakdang dalhin doon, sasambutin naman ng mga pharmacist doon, at sila ang mamamahagi. Yan naman po yung kagandahan sa ating mga kababayan, kahit simpleng mga babae na nagtatrabaho, ay naisip yan na tulungan. Tulad nga ni Bomel Devero na nagdala ng tulong dyan, kasama yung Rotary, dyan sa Bicol na yan. At ano yung naging sanhi niyan? Alam niyo naman siguro na papalabas sa mga national television yung labis na pagkakwari. 14 yata ang quarry permit yun ang nagkakwari doon. At siyam yata doon, kung di ako nagkakamali, may mga paglabag. Kumbaga, tulad nung nangyari dito sa Raya, kung ang area mo ay halimbawa ang binigyan ng permit sa 1 hektarya lang, ay usually kadalasan, lumalampas ka. Kaya nagiging illegal yung operation mo. Baka ang binigay sa 1 hektarya, yun ang naikuha mo ng permit, ginagawa mong 2. So, illegal na yon. Grabe na yon. Kaya, pwede ka sabihin nag-illegal na. So, ganyan po yung nangyari dyan sa Sariaya, nung mga nakaraang dekada pa. At ganun din po ito nangyari sa Bicol na ito. Ito yung iniulat ng ating isang undersecretary ng DNR. Kaya, suspendido yung mga quarry operation doon sa lugar na yan ng Kabikulan. Alerto yung ating Secretary Roy Simato. Binisita pa yun ng presidente natin. Yung aerial inspection ay nakita nila na isa sa naka-apekto ng grabing pagbaha ay ang pagbaha ng lahar sa hinong bagyo ay yan pong labis na pagmimina ng bato, pagkakwari niya mga batong yan, malaking pagkitaan po yan dahil napakamahal niyang yung mga ganyan, yung mga P-size na yan, yan yung mga ginagamit sa construction ng karsada, sa mga biga, yan yung mga ginagamit, sa mga pundasyon, pagsisiminto, ay kasama yan na ginagamit. Kaya tigil ang operasyon ng Bicol na yan pagdating sa quarry. Tulad rin dito sa atin, yung nabanggit sa atin ni Mayor Gayeta,
out of 24 na permitin ng quarry before, 3 na lang ngayon ang legal na nakakapag-quarry dyan. Nilimitahan talaga nila, niregulate talaga ni Mayor Gayeta at saka ng MGB yung MGB ng DNR. Yan po yung tanggapan na nagbibigay din ng kapahintulutan. Of course, kasama yung Provincial Mining and Regulatory Board, yung PMRB. Dito. Kaya 3 lang ang nakakapag-quarry dyan sa Sariaya na legal. Nakitaan ni Mayor Gayeta ng tamang mga dokumento at sumusunod sa batas. Kaya 3 lang ang binigyan niya. Dati 24 na mahigit siya mga yan. Kaya sabi niya, pasensyahan tayo doon sa ilan nating kakilalang mga dating permiti. Nakitaan niya ng mga pag-abuso, paglabag. Parang halos kulang na lang niya sabihin sa akin, nasa laula yung ilang barangay dyan sa Sariaya dahil doon sa mga nakaraang panahon ng kakakwari nitong mga nagkakwari niya. Kaya ngayon 3 na lang. Tama yan. Tama yan na Mayor Gayeta. Kaya lang siyempre, yun nga, ang daing yung ibang mga yung epekto niyan, siyempre yung although mataas yung demand, kukunti ang supply. Meaning, mamahal. Kaya yung pong iba, diyan kumukuha sa bahagi ng Rizal Province, yung iba, diyan sa Batangas. Mabuti na lang si Mayor Gayeta at lalaking kausap. Talaga yung political will niya, naandun. Hindi kagaya ng ibang mga naging mayor na hinahayaan lamang. Although may papasok yung kita sa munisipyo, at income din yan, pero hindi isasakripisyo ni Mayor Gayeta itong kikitain kaysa sa buhay ng kanyang mga mamamayan. Napansin ko nga po dito sa bahagi ng Malikboy, yung Malikboy na yan, yung, lalo na yung left side, yung talaga mga bundok doon, kita nyo, kinakwari. Isa nga sa permitted dyan, ang alam ko noon, panahon ni Governor J.J. Suarez, itong si dating board member, Bukal Reming Idanyo, alam ko ay siya yung isa sa mga nagpapakwari dyan. Of course, siyempre, legal naman siguro yun at binigyan ng kapahintulutan ng pagbilaw at saka ng PMRB. Pero kitang-kita nyo papakalalaking bato. Para bang pag-iisip ko sayang yung nature. Kasi bundok siya Bundok siya na hindi naman napakatataas pero ginigiba at kinakwari ng mga yung iba, siyempre mga kontraktor, parang nakakapanghinayang. At pag yun wala nang makuha, di parang magiging platin yan, magiging plat yan lugar niyan. At mausisamo, meron na dyan magtatayo ng mga subdivision o anumang commercial establishment. Pero sayang yung magandang view dyan sa bahagi ng Malikboy Pagbila. Babalik po tayo magbigay daan tayo sa mga palaala. Noong 1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Lois Village, Lucena City. Cellphone numbers 0917-705-6700 and 0998-571-4710. Dr. Ernesto Domingo, our friendly veterinarian. Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo at ang pamilya mo sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin.
Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakip Buhay Ambulance Center. Sakip Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas na abot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya equipped with AmbuBag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakip Buhay Ambulance Center. Maingat, kadamay sa katipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. ...1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Balik na po tayo at muli magandang umaga. Medyo maambon na umaga. Si King Formaran po. Makakasama nyo pa sa loob po ng kalahating oras. Good morning kay Bossing Jean Biloso. Nanonood siya. Kay Ma'am Betty Hinobe ay nanonood din siya. And of course kay Mr. Charlie Cruz. Kay Mr. Di Guzman. Oo, yan. Nanonood po sila. Ngayon si Mr. Dan Oriarte ay nakasubaybay po yan palagi, halos araw-araw. Salamat po sa tiwala at panonood nyo dito sa kahit ako solo, dito sa aming programa ng Stand Up. Ulitin ko kay Bossing Jean Biloso ng PGNRO ng provincial government. Alam niyo si Jean Biloso nung ako'y magtrabaho dyan sa Kapitolyo nung araw sa maiksing panahon ng nooy Governor Eddie Rodriguez, yan ang aking immediate superior, si Jean Biloso, na bilang boss ko siya, siya executive assistant pa noong mga panahon yun ni ex-Governor Eddie Rodriguez, siya yung immediate na boss ko, kaya naman ako'y pabanjing-banjing, palaro-laro lang ako sapagkat maluwag siya sa akin sapagkat mabait na happy yan, si Jean Biloso. Matatag yan, dumanas din yun ng katakot-takot na stress nung mga nakalipas na panahon. Narong inalis siya, narong ibalik siya sa posisyon niya, palitan siya, pero nag-survive si Bossing Jean Biloso kasi magaling, matibay, hindi kayang palugmukin yan. Salamat kay
kay bossing Jean Veloso, ha. Of course, nanonood ang ating pinakapaboritong taga-SM, si Miss Lilibet Azores ng SM. Siya nga pala, salamat doon sa invitation, ha. Yung kanilang AIDS communication, ha. May mga bago na naman silang may mga innovation sila doon sa kanilang samahang yun. Yung halimbawa, ikaw ay nasa bahay, ha, at gusto mong magpabili sa mall ng anumang pagkain man o anuman, tatawag ka lang sa kanila at may magdi-deliver. At napakamura ng charge na sisingilin ng magdi-deliver, ha. Hindi ko dala yung kaya magaling itong AIDS communication nito. Palibasa para sa isang NGO, mabilis, hindi kagaya ng gobyerno, medyo mabagal, ha. Itong mga ito mabibilis sa kumilos, lalo na itong si Abet, ha. Itong ating tourism chief, si Junbei, si Abet, Mr. Abet, ha. At siyempre ang magandang si Miss Grace Sia Llamas, ha, kung di ako nagkakamali, si Ma'am Grace. Good morning sa inyo, ha. Maganda ito si Grace Sia, ha, kahit medyo nadadagdagan na yung kanyang edad, ay para ding si Miss Lilibet, ha. Talagang bakas mo yung kagandahan, lalo na nung kabataan pa niya. Kaya bagay na bagay magkakasama sa age communication niya si Lilibet, si Grace at saka si Junbei, ha, yung ating matatagal lang mga kaibigan. Masarap kasama itong mga taong ito, mga simple lang, ha, mga walang kayabang-yabang sa katawan. Itong mga taong ito, mga low profile. Ano man ang itanong ko ay, ano man ang sabihin ko ay okay sa kanila, ha. Mamaya abangan nyo po doon sa kabilang himpilan, kung mamaya ay doon sa amin kabila pang himpilan, meron kami doong pang alas 8, uupo naman din yun ng ating partner si Miss Celine, uupuan niya yon pang alas 8 yun. Ay alam ko yung naka-schedule ng interview si Miss Grace Sia Llamas. Ayan, salamat po, ha, sa panonood nyo sa programang ito. Ano pa, kahapon po ay Sunday at meron tayong isang news na nabanggit, dahil linggo kahapon meron pong ilang hindi nakapanood dito. Dahil siyempre alam nyo na, linggo yung programa natin alas 7, maaring gumising ng tanghali kaya hindi tayo napanood, or maaring sumamba or sumimba. Kaya may mga nag-text po sa akin dito sa Sakong Smart na kung pwede pakiulit ko raw yung ibinalita ko kahapon na isang kawani ng provincial government ang napasangkot na naman sa hindi kagandahang pangyayari. So tayo po ay wala magawa kung hindi pagbigyan, sapagkat alam nyo na tayo nasa serbisyo publikong ganito. Hindi naman pwedeng kung ano lang ating gawin. Kinakailangan pag ganyang ang publiko ay nagdi-demand, nagre-request, ay ating po pagbibigyan, ha? Sapagkat ibinalita ko daw po ay hindi nila masyadong naulinigan o napanood nga kasi nga Sunday, Yung po bang pangyayari na itong ating kaibigan natin to, si Mr. Bong Diaz, si Juanito Bong Yak Diaz. Ito po ang kasalukuyang Chief Security ng Provincial Government. Siya yung in charge dyan sa bahagi ng Kapitolyo, sa vicinity, sa mga properties. Siya yung happy dyan. Dati siyang Executive Assistant ng Noy Governor David. So, nagkaroon ng aberya ron. Medyo sabihin natin minalas siya roon. At sabi doon sa report, dinimote at ginawang Chief Security. Hindi ko masabi kung demotion yun, ha. From Executive Assistant, pag Executive Assistant ka, medyo iba ang dating, ha. Medyo kusakuan yung item mo, iba, ha. Para kang alter ego rin ng gobernador, ha. Ikaw ang nagre-represent sa kanya sa anumang imbitasyon ng kung sino-sino. Dahil hindi ko alam kung anong nagbunga at inalisa doon nung pag-upo ni Danny, siyang ginawa siyang security na lang. Medyo hindi naman lang, pero iba doon sa nature ng trabaho niya, sapagkat hindi naman si Bong Diaz train sa pagiging secure. Train siya, yun, pwede yun, executive assistant. Magaling ang gumawa ng mga communication, magaling ang magsalita. Pag si paring Bong ay nagsalita, ay hahanga ka rin, Bagay sa dyan, dahil berde ang kulay ni Gob, ay berde naman ang utak ni paring Bong Diaz, Kaya lang, ay di yun nga, minalas daw yan at inaway-away yata ng isang anak ni Danny Suarez. Hindi ko alam masyado yung tungkol doon. Baka naman hindi totoo yun. Pwede rin totoo yun, Ngayon, siya ay, bukod sa pagiging security,
ay nakikialam daw ito sa mga ilang pa mga gawain dyan sa Kapitolyo. Tulad nung pag-organize, o hindi man pag-organize, kundi siya parang nakakaalam doon sa tinatawag ng mga member ng puli. Ano po yung puli na yon? Ito yung binuo samahan ni ex-governor David Suarez nung siya pa ang gobernador. Yun yung Provincial Union of Leaders Against Illegality. Yun po ibig sabihin ng puli. At maraming tao ang naging kaanib nito. Yung karaniwang mamamayan, sabihin natin yung mga karaniwang may bahay, na walang ibang hanap buhay, iminember po rito ni na ex-gov, ni JJ. At marami po ito, hindi ko lang alam kung ilan yung bilang. Ngayon, itong mga taong ito pinasusuldo, ang hindi ko alam at hindi ako sigurado kung saan nanggagaling ang soldo, kung sa provincial government ba, o sariling bunot ni David JJ nung panahon siya governor. Hindi ko pa po alam yon. Aalamin po natin yon. Sa salita, itong mga taong ito ay sabi nung isang nagreklamo kay Parimbong, anong tawag dito, hiniya-hiya siya, yung isang member nung puli. Itong puli raw ay sabi nung nag-file ng complaint, ito kasing babae na taga Ibabang Dupay, nawala yung aking lista kahapon na ating binabasa kung ano yung naging pangyayari roon, dahil sa grabe yung ginawa raw ni Bong Diaz na grave slander, yung matinding panirampuri. Yun po ang isa ng pangkaso sa kanya sa City Prosecutor's Office. Noong daw October 25, parang inipon ni Bong Diaz itong mga member ng puli. Parang may pagpupulong sila dyan sa Convention Center sa utos daw, di umano, ni Congressman JJ Suarez. Sabihin October, di congressman na si JJ. So, ngayon, itong taga Ibabang Dupay na babae ay kasama doon sa puli. Teka, nawala yung pangalan medyo hindi ko makita medyo malabo-labo ang mata ko kaya dapat pala kita ay nag-antipara ito, ano bang pangalan ito? Itong si Juanito Bong Diaz, Chief Civil Security Division ng Provincial Government, sinampahan siya ng reklamo ni Ginang Lolita Parama, 45-year-old from Purok Rainbow, Barangay Ibabang Dupay. At inireklamo niya sa City Prosecutor's Office. Nag-apidabit ito ito yung binabagit natin na kahapon, itong member ng puli na ito. Hindi ko rin alam kung ilan nung member ng puli na ito. Anong daw October 25 ay sila nga ipinatawag dyan sa convention, pinatawag sa convention para siguro sa isang pagpupulong ay parang itong binanggit kong taga-Ibabang Dupay, ito si Miss si Ginang Parama, Lolita Parama, ay tinatanggal na sa listahan ni Bong Diaz as per yun yung account nung sinasabi nung si Miss Parama. So nung lumapit yung babae kay Bong Diaz na siya may hawak ng mikropono sa convention, maraming tao doon, sandaan mahigit, lumapit yung taga-Ibabang Dupay, sabi, sir, ako nga po ba tinatanggal nyo? Ay antimano raw si Bong Diaz, di umano, ay nagsalta sa mikropono, oo, tanggal ka na, masasakit yung salta, sinabi, walang hiya kayo, mga ganon ang mga sinabi, tinatago ninyo ang relief goods ng probinsya, para sa may hirap. Binintangan ng kung ano, sa mikropono, walang hiya kayo, kakapal na mukha nyo, parang ganun yung mga sinabi, hindi ko makuha kaya mabigat yung akusasyon na yun ni Mr. Bong Diaz, kaya naman sa inabot na kahihiyan nung si Miss Parama na yun na taga-Ibabang Dupay, nag-file po ng reklamo sa City Prosecutor's Office nito lamang November 19, ay 23 lang ngayon pero nangyari yung pagmumura raw ni Bong Diaz panghiya sa kanya ay 25 pa ng October dyan sa Convention Center kasi nga inipon yung mga member ng puli Ngayon, teka, mayroon muna rin yung text hindi naman siguro
May text po rito, ginagamit lamang naman sa politika ng mga member ng puli na ang ipinapasahod ay galing sa pondo ng gobyerno. Hindi ko po alam kung gano'n katotoo itong text na ito. Maaaring totoo, maaaring hindi. Sino po ito nag-text? Walang pangalan ha. Ibig sabihin, ginagamit lang naman sa politika ang mga member ng puli na ang ipinasasahod ay galing sa pondo ng gobyerno. Yun po ang sabi ng nag-text ha. Di umano, gano'n. So, anyway, yun po yung nangyari. Pinagmumura ni Bong Diaz yung tao, masasakit na salitang inabot. Kumbaga walang hiya kayo, makakapal kayo ha. Tinatago nyo mga pamigay na relief ng probinsya. Di napahiya yung tao dahil ang karamihan tao doon, mga kapitbahay niya, kabarangay niya, 100 ba nang mahigit yung tao? Di sa galit, nag-file ng reklamo. Laban niya dito kay Bong Diaz, yung pinal yung grave slander ha, na pinal na kaso. Kaya mabigat itong, ako naman mismo hindi masyadong makapaniwala na ganun ba ugali ni Juanito Bong Diaz ha? Ganun ba yung kanyang ugali ha? Parang medyo nag-iba si Paring Bong kasi nung nasa City Hall pa yan, wala naman akong nabalitang naggaganyan yan ha? Kaya mabigat itong paratang na ito ha. Kinasuhan siya nung matinding paninirampuri sa Tagalog, yung grave slander na yon ha, at dyan sa prosecutor's office ha. Kaya kawawa naman, kung totoo man ay kawawa naman yung napagmurang yon ni Mr. Juanito Bong Diaz ay hindi yun tama. Sabi ko kung totoo ang ginawa ni Bong Diaz yun, ay hindi naman siguro tama yun na murahin mo yung tao in front ng napakaraming tao sa mikropono pa. Sana kung galit ka rin sa tao, kinausap mo sa tabi na ikaw ay tinatanggal ko na sapagkat ikaw ay kakampi ni Hel. Kakampi ni Helen Tanbagang. Ikaw ay tinatago mo ang relief, sinasabotahe mo kami ha. Ikaw ay kumakampi sa kalaban, sa kalaban bagang hindi ha. Ikaw ay tinatago mo ang relief. Parang ganun yung dapat mong ginawa. Paring Bong, hindi yung hiniya mo sa mikropono. Talaga makakasuhan ka niyan. Kahit naman sino siguro, ganun ang gagawin. Ihahabla ka talaga. Or kahit siguro sa barangay, ihahabla ka rin. Reklamo ka. Pero ito sa prosecutors nagreklamo. Pero kung totoo ito ay hindi ito tama. Baka naman, pero based doon sa complaint, sa affidavit, sa salaysay nung Miss Parama na yun, yun po yung nangyari. Hiniya siya ni Bong Diaz. Tataka lang ako, kung si Bong Diaz ay chief security, bakit naman siya nakakaalam ng puli at siyang may hawak ng mikropono? At saka sabi ng babae, sila ay ginagamit lang pagka may eleksyon. Sabi ng complainant, yun daw puli ay trabaho lang nila pag-eleksyon. Hindi naman binagit kung ano. Pero dahil itong puli ay Provincial Union of Leaders Against Illegality, siguro iba ka sa mga monitoring sa bawat barangay. Minomonitor nila kung ano nangyayaring krimen sa barangay. Kaya lang, awan ko, kung may ganun ngang nangyayari, kung ginagawa nga ito ng mga taong ito, baka nga naman. At iniulat yan kay Bong Diaz, iulat naman yan ni Bong Diaz, halimbawa ay kay Gob. Gob, dito po sa isang barangay na ito ay iniulat po ng ating mga tao. Iniulat po sa atin na meron pang 3 testigo yata yung nag-affidavit din doon po Mr. Bong Diaz, totoo ba ito? May nag-affidavit pa na 3 testigo na laban sa'yo na totoong ginawa mo yung panghihiya doon sa taga-Ibabandupay na yun, na leader nyo doon sa puli siyempre siguro monitoring yan, baka ganun yan nasa ilalim yan halimbawa nung nakakover na peace and order, para kunwari itong mga taong ito ay nagmumonitoran sa bawat barangay para alam nila dyan kung sino ang gumagawa ng krimen, sino nagbebenta ng shabu siguro iulat yun ni Mr. Bong Diaz kay Gob, halimbawa lang hindi ko tinitiyak, baka ganun yung sinasabi nung nag-text na Gobernador, dito po sa isang sitio nito, isang purok na ito ay matatalo po tayo rito at nakukuha po ng kabila baka po tayo ay baka gano'n, pati sa media ng mga hindi naman siguro, pati daw sa appear ng media ng mga Suarez ay nakikialam din si Bong Himas. Namali lang na spelling ito siguro. Bong Diaz yun siguro. Dito po sa nag-text mali po yung text nyo, hindi po Bong Himas. Juanito Bong Diaz. Pangit po yung Bong Himas. Ano bang ibig sabihin nun? Nang himas ba siya? Abay, pag nang himas kayo, sino bang hinimas mo? Lalaki o babae?
Hindi naman siguro. Baka namali lang ito ng spelling. Bong Diaz po yon, hindi po Bong Himas. Sino bang hinimasan niya? Wala naman ako nabalitang ng harasyan ng babae dyan sa City Hall o sa Kapitolyo. Wala naman. Hindi naman gagawin ni Bong Diaz. Wala naman niya kahilig-hilig sa babae. Kilala ko yan. Maayos naman yan, ha? Napaubo ako. Diyos ko por santo. Napaubo ako. Pasensya na po kayo, ha? Anyway, ito po yung sinasabi ko na Gobernador, kung totoo ito, bahala ka na, ha? Disciplinary action ang para naman makakuha ng patas na justisya yung nagreklamo, na leader mo rin, ha? Na member ng puli, laban dito sa tao mo rin, na si Bong Diaz, bahala ka na, Gob, na i-address itong, maliit lang naman itong problema, Gob, ha? Ito naman ay hindi kasing laki nung ibang mga problema mo kay JJ Suarez, ha? Hindi naman ito ganun kalaki, dahil sa bukod sa puli, meron pang Q1K, lunti ang katipunero at tupad, kaya naubos ang pera ng probinsya. Ganito po ito katotoo, ha? Magaling ito nagte-text na ito sa atin, ha? May information siguro taga-Kapitolyo ito. Kasi bakit niya alam na bukod daw dyan sa puli, meron pang Q1K, lunti ang katipunero at tupad, kaya naubos ang pera ng probinsya. Yun po ay sabi nung nag-text, hindi po ako, ha? Binabasa ko lang. Kung ito hindi totoo, pabulaan po ng mga kakampi ni Gob, ha? So ngayon, Gob Dani, bahala ka na, ha? Kawawa naman yung ating kababayan na taga dyan pa man, kabarangay ko sa Ibabandupay na pinagmura-mura at hiniyahaya daw di umano ni Bong Diaz, ha? Bahala ka na sa iyo magre-reflect itong ginawa ni Bong kung ito nga totoo. Kasi mga kababayan, alam niyo naman si Governor Danny Suarez, nakita niyo ba yung nagmura? Ha? Nakita niyo ba yung nagmura ng empleyado? Hindi ba? Ang hina nga ng boses niyan, hirap na nga yung magsalita. Hirap na rin nga siyang lumakad. Hindi si Danny Suarez nagawa ng pagmumura. Kaso itong tao niya, di umano ay nagmumura. Yan ang hiya ng tao. Parang hindi ayon, hindi akma. Dapat si Bong Diaz, tulad din ni Danny Suarez na malumanay. Si Danny kasi malimanay magsalita, ha? Hindi ko nga nakita nagmura o kung ano man, ha? Hindi ko naman nakita. Iba kasing magalit yan, papagano niya pag nagalit, ha? Ganun si Gob, hindi kanya mumura, hindi kanya hiyain sa karamihan tao, hindi kanya kakausapin. Pero pagka gumanti yan, 500 kada ulo, buwan-buwan, malaki rin ito. Buwan-buwan, kung ito'y 1,000 tao, malaki din po ito, ha? Kung totoo man, nasa gobyerno ang pinangbabayad nito, delikado ito. Baka pumasok na naman sa technical malversation, ha? Anti-graft na naman ang kikilos dito, baka may mag-complain na naman dito. Anyway, yung sinasabi ko po, Gob, maliit ang problema itong kay Bong Diaz, ha? Tsaka ito may patutunayan pa sa husgado kung ginawa nga ni Bong Diaz. Pero for the meantime, bilang kung ako ang leader, inasangkot itong tao ko sa ganitong kaliwaswasan, ha? Tika muna bata, medyo patsal-patsal ka muna, ha? Magpahinga ka muna, pero hindi naman kita alsan ng sweldo. Basta Navy ka muna, magpalutang-lutang ka muna, pero may sweldo ka. Dapat ganun ang gawin dito ni Danny. Nakakadagdag pa ng problema kay Danny Suarez itong kanyang tauhan. Laki na nga ng problema ni Gob Danny sapagkat ito kanyang anak, si JJ Suarez, sinasampahan ng plunder at saka ng mga ghost delivery, ha? Kaya po malaki rin ang problema ni Gob kasi anak niya si David, Pwede bang hindi tulungan ng kanyang ama? Sa dami nung sinasampang kaso labang kay ex-governor David JJ Suarez, plunder pa man din, mga walang piyensa yan. Pero lilitisin po yan sa husgado, Yan po ang sinasabi natin. Kaya bahala ka na rito, Governor, kay Bong Diaz. Makaka-apekto pa ito sa iyo, Hindi ito makakadagdag ng boto, sabi ng mga nagte-text. Baka daw makabawas pa ng boto sa iyo si Bong Diaz. Medyo pagpasalin mo raw muna, pagpahingin mo kahit 5 buwan, basta may sweldo, hindi naman aping-api si paring Bong Diaz, Kasi pagka ganyan ay hindi naman si Gob nagmumura, tapos yung mga bata may nagmumura, hindi tama. Even si JJ, hindi naman niya nagmumura, hindi ito maganda. Si Gob ay di nagmumura ng harapan. Tama! Si Gob ay hindi nagmumura ng harapan. Tama namang ugali po yung ganon. Hindi nagmumura ng harapan. Pag yayariin ka niyan, hindi mo malalaman kung sinong yumari sa iyo. Ganun lang naman yun, Halimbawa nagalit siya sa iyo, ay hindi mo alam kung kailan ang impact nung sa iyo, kung kailan epekto ng galit niya sa iyo,
Hindi mo malalaman, di ba? Kaya mabait pa rin si Danilo, Siyempre, natanda na Pagka ganung tao po ay natanda na, sa totoo po ay nagbabalik na sa Panginoon, nagpapakabait na. At tingin ko naman, dati namang mabait yan. Sorry po, napapaubo ko Siyempre, pagka ikaw ay may edad na, kukunti na ang birthday mo, ay di dapat po ay maayos naman, Maayos naman sa paglilingkod, naubos nga mahina nga ang boses ni Gob ngayon. Halos parang nagmamakawa sa mga kababayan natin, lalo pag nananawagan sa Manila. Tulungan niyo po ang aming lalawigan. Kung kayo po ay tutulong, food stamp po ang ibigay niyo. Ako'y naawa nung napanood ko si Gob na nagaganyan dahil matikas siya na matagal na kongresista 100 taon niyang kongresista tapos nagagaganon. Pero sabi ko nga bilang ama, kahit ako siguro nasa tayo ni Gob, ganoon ang gagawin ko. Ayoko magutom mga aking mga kababayan. Kung kinakailangan ko manghingi ng tulong, gagawin ko. Babanatan ka ng di mo nakita. Ganun ba si Gob? Hindi naman siguro. Pero may mga nagsasabi nga na pag si Gob ay nakaway mo, babanatan ka niya ng di mo alam. Malalaman mo yung kinalauna na siya pala may kagagawan. Ayon po sa mga text hindi po ayon sa akin. Ako nga hindi naniniwala na si Gobernador gagawa ng masama sa kapwa niya sapagkat napaubo na naman ako. Bakit ba ako'y napapaubo? Wala naman ako sipon, Anyway, yan po yung nangyari kay Paring Bong Diaz. Inihabla siya ng matinding panghihiya o paninirang puri. Yan po yung kinakaso kay Paring Bong Diaz. Kaya awan kung ano pong gagawing itong puli kasi sama nito ng Kaya tayo nagmamonitor sa mga drugs. Ito yung nagpipid kay Bong Diaz na ipinipid kay Governor tungkol sa mga drugs. Kaya lang, tataka naman ako. Before election, napakaingay ni Danny Suarez pagdating sa drugs. Pati si JJ. Kulang na lang sabihin nito, drug lord si Kulit Alcala, drug lord si Proce Alcala, nung panahong mag-i-eleksyon. Kung gibain, yung magkapatid, kulang na lang sabihin ng mga drug lord. Ngayon, nung manalo na, wala namang kaimik-imik si Governor, walang kaulat-ulat tungkol sa drugs. Ano ba nangyari sa mga naikulong, mga nakapagpiensa, sa mga monitoring kung ano, wala namang inibigay si Governor. Basta ang ginagawa niya, namimigay siya ng ayuda, napapabayaan yung ilang gawain niya. Katunayan, yung puli dapat siya ang haharap doon. Bakit si Bong Diaz yung humarap? Kung si Governor ang humarap doon sa puli, hindi malumani ang dating, hindi magmumura. Nagmura daw si Bong Diaz dahil galit doon sa mag-asawa dahil nalipat yata nalipat ba ng kampo, ibig sabihin tinatago daw yung mga pangtulong, yung mga relief. Awan kung gano'ng katotoo yun, pero sisikapin natin makuha ang panig niyan, kaya kung si Governor ang pumunta doon baka hindi nangyari yun, sabi ko nga kung si Governor di sana dahil puli yan related yan sa peace and order, dapat may magsasalita doon. Kumusta ang kaso ng drugs sa lalawigan ng Quezon? Hindi lang naman yan trabaho ng DEO, ng Chief of Police, ng Provincial Director. Trabaho rin yan ng Governor sapagkat yung peace and order siya ang head niyan. Kaya lang, sabi ko nga po, nung mag-i-eleksyon, napakaingay po ni Danny Suarez pagdating sa drugs. Ang sinasabi niya, ang naalala ko, sa Quezon daw sabi niya, maraming gamot. Yung sabi niya? Maraming gamot na mapamisala na hindi kailangan. Ang kailangan yung gamot daw na nakakagaling, hindi yung gamot na mapamisala. Reading between the lines, pinatutungkulan niya sina Alcala noong mga panahong yun. Ngayon naman, Governor siya, wala naman siyang complaint, wala siyang iniimik tungkol sa proliferation ng drugs. Kahit kabi-kabila ang huli ng ating mga operatiba, lalo na ni Bong Albacea na napakasipag manghuli pagdating sa droga, ganoon din ng Provincial Command. Anyway, alas 7 na po ng umaga, sayang nabitin tayo. Doon po sa mga nag-request tungkol dito sa balitang ito kay Bong Diaz, ay inulit ko lang po ito, ayaw ko nga ito pag-usapan, sapagkat nabanggit ko na ito kahapon. Bahala na po kayo, basta napagbigyan ko po yung request nyo tungkol sa pangyayari kay Bong Diaz na kinasuhan ng kawani ng puli, na ito ay nagmura ng gusto, at kinasuhan siya ng sobrang yung matinding paninirang puri. Kaya yan po, sinampa sa City Prosecutor's Office. Good morning sa mga piskal natin dyan. Ilan ba piskal natin dyan sa lungsod ng Lucena? Ilan ang piskal natin dyan? Bahala na kayo mga piskal,
balansehin natin, ha? Hindi ko kayo inuutusan, pero balansehin natin, ha? Kung anong, para walang masabi ang ating mga kababayan. Para kung maubos ang pondo ng probinsya, ay pasweldo nyo sa puli, ha? Paki 1K, tupad, lunti ang katipunero, ay kunin nyo sa bulsa nyo, ha? Laki naman ang kabig nyo sa STL. Abay, magaling rin nagte-text. Hindi ba tao mo, governor? Bakit alam na merong kabig sa small town lottery, ha? Bakit alam? Ay wala kasing pangalan po, ha? Kung totoo man ito, kung hindi man ito totoo, ay binasa lang po natin, ha? Hindi po sa akin. So, ibig sabihin, alam na may pondo ka, governor, sa STL, kaya hindi mo ipatigil, ha? Kasi pag nagdeklara ka ng ECQ tayo, GCQ tayo, tigil ang operasyon ng STL. Walang tsalap-tsalap pagka ganyan, ha? Malaki ang mawawala, ha? Kaya po siguro ganoon. Anyway, ubos na po yung ating oras at muli tayo bukas ay magbabalik sa ganito ring oras, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, ha, kay paring Manolo Rehio. Salamat po, si King Pormaran nagpapaalam. Magandang umaga po. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa Black Timer lamang at hindi ibig